Magandang gabi po mga katropa. Nag-video po ako para dagdagan lang po yung kaunting impormasyon doon sa nakaraang kong video tungkol po doon sa nakapag-ani ng 286 kaban of palay sa isang hektarya. Ito po ay si Ginoong Genaro Tamon ng Camarines Sur. Ngayon ito po pala si Ginoong Tamon ay isang local farmer technician ng Department of Agriculture. Talaga po pala siya nag-aral dyan. Kaya po pala ang kanyang kaalaman sa pa-farming ay talagang ganun ka-sintipo. Alam na po pala niya yung mga ganyan. Ngayon sinubukan nga po niya yung ganung variety, yung US 88 hybrid rice seed, para nga po na testing ito at hindi naman po siya nabigo. Siya po ay nakapag-ani ng 286 kaban sa isang hektarya at siya po ay tumubo nga ng 145,000 plus. Ang kagandahan pa po nito ay yung pong variety ito ay kakaunti ang reseko pala. Kung sa ating pangkaraniwan ay ang ating reseko ay napakalaki, gawa ng halimbawa sa isang sakong palay ay halos kalahati po nawawala ang reseko. Ay doon po ay napakaliit, gawa ng every 100 sack ng palay ay rumireseko lang po ng 20 kilos. Ay gaano kaganda na. Ay kaya rin po yung napabagay sa atin yung ganong klase ng uri ng palay. At yan po ay hindi na nangangailangan ng maraming tubig, kaunti lang. Kaya masunod mo lang yung proper na management ng pagpaparming na yon, yung paglalagay ng mga fertilizer, ay talagang tutubo ka at aali ka ng madami. At iyan po ang kailangan ngayon ng ating Pangulo para po ma-secured ang ating food security na kailangan natin ngayon. Isa po yan. At tapos nabanggit din po ng taga Department of Agriculture na ang una din po niyang gagawin nila ay yung makipag-coordinate sa mga local government para naman yun po yun sa mga aning agricultural, gaya na halimbawa po ng mga gulay, ganyan, root crops na kung minsan po ay napapabayaan yung pag-dispose nito. Gaya po nang nangyari nung kailan na over yung supply sa Maynila, ay hindi naman po nagkakaroon ng shortage, bumagsak ang presyo. Ay kung ang nasa oversupply lahat doon dinala ng mga biyahero. Ay kung yun po ay na-coordinated sa mga local government, ay di masasabi kung saan nyo pwedeng dalhin. Stop na muna dito sa lugar na ito, dalhin nyo doon sa kabilang bayan, gano'n. Ay magkakaroon po ng magandang supply pag gano'n. Gano'n po ang gagawin ng Department of Agriculture. Kaya nga po, sana ay magawa ito agad ng ating Pangulo pagkatapos ng kanyang SONA, para po yung mga magsasaka ay hindi na po mahirapan ng gano'n. At yun po ay pinangakong subsidy dapat po mapabigay na yon para po makahabol sa planting season. Ngayon ay laki po ngayon, malapit na yata ang planting season. Yan naman po iba-iba bawat lugar. Sa Central Luzon iba, dito sa Banting South iba din. Pero sana makahabol at matulungan tayo na
matulungan natin ang gobyerno para maipatupad yung programang yan. Yan po'y kailangan natin. At sabi nga niya, isa po yan sa bubuhay sa ating ekonomiya, ang agrikultura, kapag po yan natutukan. At tapos, ito po isang may dagdag ko rin po, ay ngayon, napanahon na at gawa ng sa Lunes po ay sona ng ating Pangulo, ay napakarami pong mga banta dyan na gusto maggulo, ay lalo na itong mga cause-oriented group na rin, itong mga kinabibilangan ng mga dilawan, ay ng mga leftist group, yan, bayan muna, yan, ay sila yung pahilig maggulo yan eh. Walang mabuti sa kanila, sa gobyerno, kahit anong gobyerno mapalagay dyan. Rally yan ang rally. Susunog pa ng FPG. Ay maigi kung yung sinusunog nila ay maigi sa katawan ng tao, ay pollution yun eh. Puro plastic. Oh. Kaya hindi sila nagpipilit mag-rally, ay hindi sila pwede pinayagan. Ay pwede doon sa mayroong UP campus, yan. Yan na lang sila mag-rally para kahit anong gawin nila doon ay sila lang. Kaya abangan po natin ang sitwasyon sa nalapit na sona ng ating Pangulo. At ito pa isang problema din. Gusto kong ilaano sa inyo yung tungkol doon sa pelikula ni Direk Daryl Yap. Ay meron pong isang director din na kinontra yun at hindi raw totoo yun at katarantaduan daw. Ito si Direk Lamangan, ay kung tutusin ay sila yan, napakarami ng nagawang pelikulang anti-Marcos, ay hindi pa sila nagsasawa. Ay sabi kukontrahan daw niya yan at siya daw ay gagawa din ng pelikulang kontra doon sa pelikula ni Direk Daryl Yap. Walas. Baka ilangawin gawa ng sa dami-dami ng kanilang ginawang anti-Marcos na pelikula yun. Baka wala nang manood at alam na alam na ang mangyayari. May bago ba? Wala naman bago sila ganun pa rin ang kanilang sinasabi. Ito kasing Made in Malacanang ni Direk Daryl, ito po'y bago at ito yung bahagi ng ating kasaysayan na kanilang itinago at hindi nila sinama sa kanilang narrative, kanilang mga sinasabi. At meron pa nga silang chismis na dagdag naman ito yung side na yun, kaya tiyak ay marami manonood dito. At ito na yung nawawalang kasaysayan na dapat panoorin ng mamamayang Pilipino para malaman nila ang totoo. At yan naman po ay sinusuportahan ng mga actual footage ng mga videos. Ay katulad na lang nung pinupuna na bakit daw may sulo yung mga sumugod sa Malacanang. Ay samantalang sila nung pumunta raw ay wala. Kasi yung pong unang sumugod sa Malacanang noong time na yon ay ang mga lefties, yung mga pinamumunuan ng mga KMU, yung mga ganyan. Ayun sila ang kauna-una pumunta ron at sumugod at nagsipag-akyatan pa nga yan sa bakod. Sinira nila yung mga gamit doon. Ayun, yun sila may dalang sulo. Naman sila sumunod na ay wala na, napasok na yung loob ng Malacanang. Baka nung nagparoon sila, wala na yung sulo na tayo na. Kaya sila pinak-check nila, ay sila tuloy ang napak-check. Lalo na yan si Ed Lingaw ng TV5. Ayan, pak-check siya ng pak-check, siya ngayon ang napak-check. Kung anong kanyang gagawin sagot doon. Magpapak-check pa siya. Ayun, yun lang po ang aking kwan ngayon. Maiksi lang po at gawa ng yung bali, suporta lang po ito doon sa nakarang video ko.
Ay sana po ay suportahan ninyo ang channel na ito. Inyo pong isubscribe, lalo na po yung mga nasa abroad, yung mga na makakapanood nito, ay tulungan po ninyo at nang tayo lumawak po itong channel na ito at tayo po ay katulong at katuwang ng mga iba pang vlogger dyan na sumusuporta sa ating Pangulo. Tayo sama-sama atin pong ipagtatanggol ang ating Pangulo at itataguyod natin ang tama. Ano po, kung paki-like na rin po ng video at paki-share at para po maka-recommenda rin po sa iba at nang lumawak po ay po itatalawin kung utang na loob sa inyo ay talagang ay siya ay salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat at dyan sa mga nasa abroad magandang umaga, hapon, tanghali at kayo po ay lagi mag-iingat po, lalo na yung mga nandiyan sa malapit sa gera dyan sa Ukraine at Russia ay mag-iingat po kayo dyan sa mga, lalo na dyan sa may Sri Lanka ay meron po tayong mga kababayan dyan ay na gusto na umuwi at yung po hindi makakauwi ay mag-iingat po kayo at kayo po hindi papabayaan ng ating gobyerno. Salamat po at magandang gabi po sa inyo.